Sa ikalawang palapag daw na ipit o na-trap ang marami sa mga trabahador ng nasunog na pabrika na yan at bodega sa Valenzuela. Samantala, mga kaanak na mga empleyado ay napasugod sa labis na pag-aalala. Live pa rin mula dun sa sunog si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mike, kakasili pa lamang natin doon sa help desk na itinatag ng DSWD at as of 6 p.m. ay 66 o 66 na ang deklaradong missing o nawawala. Pero nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na wala pang final count o bilang ng casualty. Katirikan ng araw, mag-aalas 3 na ng hapon. Wala pa rin tigil sa pagngingit-ngit ang makapal na apoy na tuluyan ng lumamon sa warehouse na ito sa Valenzuela City. Kahit wala pang linaw sa mga sandaling iyon kung meron at kung ilan ang mga nadamay sa sunog, naghalo-halo na ang emosyon. Empleyado raw sa naturang warehouse ang asawa ng babaeng ito. 4 na oras na noon ang sunog pero ni anino ng kanyang mister, hindi pa niya naaaninag. Tagapak naman ng mga manufacture na tsinela sa warehouse ang misis ng lalaking ito. Huli niya raw nakita ang asawa kaninang umaga nang magpaalam na papasok na siya. Wala pa raw siyang balita sa kabiyak ng aming makausap. Tinay ko na po. Takbo na ako ng takbo. Hindi ko makikita. Maya-maya pa, may inanunsyo ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Lahat ho ng may kamag-anak na naapektuhan, maaari ho kayong lumapit sa CSWD upang humingi ng tulong. Nang mga sandaling yun, unti-unti nang nagkaroon ng linaw kung ilan pa ang posibleng na-trap sa loob ng nagliliyab na warehouse. Ang sabi ng DSWD, aabot na sa 6 na po ang missing base sa mga ipinalistang nawawalang mga kamag-anak sa help desk ng DSWD. Ang ilan sa kanila, hindi lang iisang kaanak ang hinahanap, pero hindi pa matiyak kung lahat ng ito ay na-trap sa loob ng factory. Kwento ng mga trabahador na mabilis na kalabas, may mga kasama pa raw silang na-trap sa second floor. Hindi sila nakababa kasi nga sa baba yung sunog, hindi nila nalaman na may sunog. Kami nasa baba kaya nakatakbo kami. Sila hindi na, marami sila doon. Nasa mga 60 sila, may pa doon. May nag-welding doon, tapos na napunta doon sa chemicals. Yun, bigla nang kumalat yung apoy. 3 lang kami babae doon sa pwesto namin. Yung iba po, Yung iba, yung mga lalaki na dito na banda sila. Pero yung sa taas, wala nakaligtas. Nasa taas pa rin sila. meron po kayong kamag-anak sa loob. Kapatid po. Yung kasama niya, nakatalon, pilay-pilay na. Tapos, nahanap ko, pumunta ko sa bahay, yung motor niya iniwan. Tinatanong ko yung niya, nandun daw sa loob. Namataan sa lugar ang may-ari ng nasusunog na bodega pero tumanggi siyang humarap sa aming kamera. Ayon sa Valenzuela City Government, patuloy raw ang coordination nila sa may-ari. Yun hong mga makukumpirma na hindi masyadong magandang kinahinatnan o nasugatan, nakahanda ang city government na bigyan sila ng tulong through CSWD at ipadala sa ospital agad-agad. Doon po sa kalagitnaan ng second floor na yon, very unfortunate po, nababalita na po kanina na meron na tayong nakitang mga po natin doon, no? Mga nagtatrabaho sa loob. Hindi lang ho namin ma-confirm kung anong gender at kung sino po sila. Basta meron lang ho tayong nakita. May kanina rin lang namataan natin ang mga kawani ng BFP at PNP SOCO na sinubukan na pumasok doon sa nasunog na warehouse at kumpirmado na may iba pang mga labi na natagpuan sa loob bagamat wala pa rin silang final count nga. Sa ngayon, patuloy na pinakikiusapan ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela ang mga nagdeklara ng missing na kontakin, i-text at tawagan yung kanilang mga kaanak paulit-ulit at baka raw hari nawa ay ang iba sa mga ito ay nakalabas na ng warehouse kanina pa. Mike? Kababanggit mo lang kanina lamang, Cedric, na napapasok na ngayon yung nasunog na factory o pagawaan. Ibig sabihin ba niyan, malaya na makakapasok yung mga bumbero para maghanap ng mga sana naman ay hindi maging mga biktima at yung mga trabahador na hindi pa nakikita hanggang sa sandaling ito, dun sa loob, Cedric? Pwede na ba? Pwede na ba pasukin? Yes.
Yes, Mike, hindi natin makumpirma sa ngayon kung nagtutuloy-tuloy na ito, no? Pero mga 30 minutes ago, nakita natin yung PNP Soco at yung BFP na pumasok. In fact, may mga kasama sila ng mga miyembro ng LGU ng Valenzuela. At sinabi nga nila, konfirmado na mayroon pang mga natagpo ang labi sa loob, although hindi pa rin talaga mabilang. Kanina, sinubukan, pero nakita natin yung iba na lumabas din. Gaya nga nung na-report kanina, ay hindi pa nadedeklara na fire out itong sunog, kaya hindi pa talaga lubusan na pwedeng pumasok. Pero sinusubok-subukan at doon nga sa entry point pa lang ay meron ng ibang mga natagpuan na ilang mga labi, Mike. Pero yung mga otoridad, hindi yung mga kamag-anak, katulad nung isang na-interview ni Dano kanina, nakapanayam ni Dano, na nagsabing nakatanggap pa raw sila ng text dun sa kamag-anak nilang nasa loob. Walang pahiwatig o impormasyon na ganyan yung mga otoridad, yung mga mismong bumbero, o yung mga pamahalaan lungsod ng Valenzuela, o yung mga iba pang mga otoridad, mga tiga Soco na nakapasok na sa loob. Walang ganyang klaseng impormasyon na may contact sila, o may nakausap sila, o may natanggap silang mensahe mula dun sa mga nasa loob, Cedric? Yeah, Mike, ang wala tayong konfirmasyon kung tungkol doon sa mga yung concrete na confirmation tungkol doon sa mga nagpapadala ng text o yung mga tumatawag, ano. Although kanina nakausap natin ang alkalde ng Valenzuela at yun nga yung kanilang payo doon sa mga nagdeklara doon sa help desk na patuloy pa rin na subukan yung kontakin, no, kasi marami talaga sa kanila na sabihin natin naghihintay pa rin hanggang sa ngayon ng response o ng reply doon sa kanilang mga kaanak. Pero pagpatuloy pa rin daw kasi baka daw yung iba umuwi sa mga kaanak, baka daw iba ay nasa ospital, and hari nawa daw marami sa kanila ay nakalabas nga ng warehouse, Mike. Maraming salamat, Cedric Castillo.